Una sa lahat, nalunod sa baha. Bangkay sa palaisdaan sa Pangasinan. Lolong namatay dahil takot sa tubig sa Tarlac. Sa Bulacan naman, natagpuan ang bangkay ng pasahero ng sasakyang inanod ng baha sa Caloocan. Meron ding nakuryente sa gitna ng baha. Ang buong detalye ng mga balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. 4 na residenteng lumikas dahil baha na pistong nagdodroga sa evacuation center sa Taguig. Habang sa Las Piñas, ang inipong pera ng isang residente basang-basa sa baha. Bagyong Dante at Bagyong Emong na parehong nasa bansa, magdidikit at palalakasin ang habagat. Meron pang isang low pressure area. Palasyo pumuelta sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipunin daw ang baha saka i-deliver sa Malacanang para mainom ng Pangulo. Kamao laban sa kamao. PNP Chief Nicolas Torre III kumasang makipagsapakan kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ikasa na raw yan ngayong linggo sa Araneta. At muling nabuhay para sa second season ang hit zombie series na All of Us Are Dead. May mga bagong karakter. Maraming lugar sa bansa ang isinailalim sa state of calamity bunsod ng matinding baha, kabilang dyan ang Quezon City. Hindi lang problema ang baha sa lungsod kundi pati landslide. 2 sasakyan pa nga ang natabunan ng lupa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kaninang alas 6 ng umaga, biglang gumuho ang lupa sa Don Zarate Street sa barangay Bagong Silangan. Ang bahay na ito muntik mapasama sa pagguho, pero 2 sasakyan ang natabunan ng putik at mga kawayan. Kabilang dyan ang pampasadang taxi ni Mang Mawe. Paalis na raw siya kanina para pumasada nang biglang magka-landslide. Mabuti na lang daw at hindi siya agad pumasok sa kanyang taxi. Siyempre takot ka rin. Bababa na akong babiyahe. Yung nadatnan ko yung taxi, wala na tumbahan na ng kawayan. Kung nandun ako sa loob, hindi na ako nakalabas siguro. Walang nasaktan pero 3 pamilya o higit 20 residente ang lumikas sa takot na tuluyang gumuho ang lupa kung saan nakatayo ang ilang bahay. Ayon sa mga residente, 2 dekada na silang naninirahan sa lugar. Nagulat daw sila nang magka-landslide kanina. Parang bigla lang may kumalabog. Nagulat na lang po kami kanina. Tapos pag tingin ko, wala na yung kawayan na bumagsak na. Nakaupo po kami, tapos narinig ko na lang yung parang hangin na gumanong, kala ko malakas na hangin. Tapos maya-maya siguro ng bog, gumanon siya. Landslide-prone area ang bahaging ito ng Bagong Silangan. Hindi raw unang beses na nagkaroon ng pagguho sa lugar kaya matagal nang pinapalipat ang mga pamilya na apektado gaya sa mga nakatira dyan sa gilid. Pero ayon nga sa mga nakausap natin sa lugar na ito ay wala silang balak lumipat kung walang may magandang paglilipatan. Matagal na raw nilang hinihiling na magka-riprap dito pero ngayon hindi na sila papayagang bumalik sa kanilang mga bahay. Dahil sa epekto ng habagat sa Quezon City, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, magagamit na ng LGU ang mahigit 485 million pesos na calamity fund para sa rehabilitasyon. The goal is to build it or bring it back to normal as soon as possible. Dagdag pa ni Mayor Joy, papayagan namang makabalik ng evacuation centers ang mga residenteng umuwi na kasunod ng reklamo ng ilang bakwit na hindi sila pinapayagang makabalik. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 8 landslide at umapaw na ilog ang namerwisyo sa Cavite. At live mula sa Noveleta, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano kataas pa rin ang baha dyan ngayong gabi?
Mayan, dito nga sa Noveleta nakaantaba yung LGU at yung mga Coast Guard matapos nga kaninang alas 6 ng hapon ay naging kritikal ang level ng tubig ng Ilang-Ilang River. Samantalang sa kabuuan ng Cavite kanina ay nakaranas tayo ng malakas sa pag-uulan pero nag-subside naman ang mga tubig baha sa kalsada kaya naging possible ito sa mga motorista. Yun nga lang, may mga kababayan tayo na nakaranas ng landslide sa Cavite. Gumuho ang malaking bahagi ng kalsadang ito sa Magallanes, Cavite sa kasagsagan ng malakas na ulan. Natumba rin ang mga puno. Dahil sa landslide, mga tao at motorsiklo lang ang pwedeng dumaan sa kalsada. Ito naman ang naitalang pagguho ng lupa sa GMA Cavite ayon sa PDRMO. Nagmukhang ilog naman ang maraming kalsada sa Noveleta ngayong gabi. Nakadagdag din sa pagbaha ang pag-apaw sa critical level ng Ilang-Ilang River. 4 na barangay ang pinangangambang maapektuhan nito. Pag nag-overspill po ito, siguradong overspill din po yung mga katabing bayan natin. Sa Bacoor, tila ginawang resort ng mga residente ang tapat ng mall na ito na binaharin. May mga namangka at lumangoy. Isang PWD naman ang nirescue sa kanilang bahay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Tulong-tulong at maingat siyang binuhat ng mga rescuer, lalo't baharin sa labas ng kanilang bahay. Sa gitna naman ng malamig at maulang panahon, namigay ng libreng sopas ang sasakyan na ito sa Bacoor. Habang sa bayan ng Rosario, nagsabay ang walang tigil na ulan at high tide. Kahapon po hanggang bewang po yan. Kasi po high tide po sa umaga eh. Bago kayo ng umaga po hanggang tuhod naman. Baharin ng kalsada sa EPSA sa General Trias. Kaya maraming mga motorista pa rin na nahihirapang dumaan. Ang ilang empleyado tuloy, napilitan na lang maglakad ng nakayapak. Mahahassle nga po, gawa nga po ibaha. Sa tala ng PDRMO, nasa 3,000 residente ay nasa evacuation center sa Cavite. Sa ngayon, Mayan, ito yung nasa likod ko, yung Ilang-Ilang River. No? From 6.5 kanina na critical level, ay bumaba nito sa 3.5 na level. Pero hindi pa yun normal, kaya patuloy pa rin nakaantabay yung LGU at yung Coast Guard. Pero sa kabuuan ay maayos naman yung sitwasyon ngayon dito. Bagamat kanina, nadaanan sa... Alright, maraming salamat sa iyong report, Gary De Leon. Nalunod sa baha ang isang lolong ayaw lumikas dahil takot daw sa tubig. Patay rin ang isa pang lalaking inanod sa palaisdaan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Sinuong ng mga rescuer ang isang palaisdaan sa Barangay Balagan sa Benmalay, Pangasinan. Nakuha nila ang bangkay ng isang lalaki sa lugar. Isinagawa ang search and retrieval operation matapos maiulat ng mga residente ang pagkawala ng biktima malapit sa ilog. Sa ibang bayan naman sa Pangasinan, nalubog na sa baha ang mga kalsada. Sa drone shots na ito sa Kalasyaw, nagmistulang ilog na ang ilang kalsada na sinusuong pa rin ng mga sasakyan. Nagsagawa ng forced evacuation sa ibang barangay sa Kalasyaw dahil sa matinding baha. Kabilang ang Kalasyaw sa mga bayan na isinailalim sa state of calamity. Kasama na rin ang Dagupan City, Umingan, Malasiki, Santa Barbara, Lingayen, mga Tarem at Mangaldan. Ayon sa Pangasinan PDRMO, tinatayang nasa 31 million pesos na ang halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura ng bagyong Krising at Habagat sa buong lalawigan. Maging ang ilang bayan sa Tarlac hindi nakaligtas sa sama ng panahon. Sa Paniki, Tarlac, nalunod sa baha ang 66 anyos na lalaki. Ililikas na sana ang biktima pero hindi sumama dahil takot daw sa tubig. Sa bayan ng Kamiling, tinulungan ng mga rescuer ang mga residente na makatawid sa gitna na rumaragas ang baha. To the rescue rin ang isang loader para tumulong sa paglikas. Ang ilang residente naman sa bubong na nag-antay ng mga rescuers dahil sa lagpas taong baha. Aabot na sa halos 29,000 ang inilikas sa Kamiling. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Natagpuan na ang bangkay ng pasahero na nag-viral na sasakyang sumuong at inanod ng baha sa Caloocan. Kabilang yan sa binahang bahagi ng Camanava area. At live mula sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, mataas mo ba ang baha dyan?
Yes, Mean, nandito nga tayo sa Panghulo Road. Dito yan sa Malabon. Kung didiretsuhin nga yan yung papunta sa Obando, Bulacan. Ngayon, medyo mababa na nga yung level ng tubig dito. Pero dun sa may gitna na yan, hanggang binti pa yung level ng tubig ng baha. Pero nung kahapon nga, nakaraang Lunes at nung Martes, talaga namang tampas tuhod pa yung level ng tubig ng baha. Gumagamit ng balsa mga residenteng ito sa Panghulo Malabon dahil sa taas ng tubig. Kapansin-pansin din ang mga nagsilutangang basura. Kahit pansamantalang tumigil ang ulan, tanghaling tapat kanina, baha pa rin sa ilang lugar. Inilikas naman ng pamilya kasama ang kanilang bagong silang na sanggol sa Malabon. Nanatili sila ngayon sa evacuation center. Nasa 900 na pamilya ang nasa evacuation site o katumbas ng nasa 30,000 individual. Wala akong maayos na hanap buhay, yung nagtitindala ako ng chicharon. Mga damit namin at saka mga puro basa po lahat. Pati unan, banig, pati yung kulambo. Tapos ang lalim pa po ng baha sa amin, may mga ahas pa doon na dumadaan. Nervous ako Natakot ako kasi yung baka bigla pong ma-wash out, yung mga ganong bagay po. Iniisip po palagi yun. Kaya mas gusto ko yung dalhin na sila agad dito para ligtas. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, ang sanhi ng baha ay ang ulan, high tide na nagpapalala ng pagbaha sa lungsod ay ang sirang navigational floodgate. Pero sana naman sa lalo madaling panahon, maisaayos na po natin ang navigate dahil syempre we're supposedly expecting 17 typhoons for this year. Hanggat di naayos po yung navigate, talagang ang hirap po ng buhay namin dito sa Malabon. Tumambad naman ang bangkay ng babaeng ito sa Taliptip, Bulacan ngayong hapon. Kinilala siya ng kanyang pamilya. Siya pala ang sakay ng inanod na multipurpose utility vehicle ng tangkaing tumawid sa Umapaw na Creek sa Caloocan noong Lunes. Nauna nang na-recover kahapon ang labi ng driver ng sasakyan. Sa Navotas City, abot baywang naman ang tubig baha. Gumagamit na rin ng improvised na balsa para makatawid ang mga residente. Marami pa ring eskwelahan sa Navotas ang lubog sa baha. At kanina nga ay ininspeksyon yan ni Education Secretary Sani Angara. Mean, bukas suspendido pa rin nga sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan sa Camanava, sa Caloocan, sa Malabon, sa Navotas at sa Valenzuela. Samantala nga dahil nga nasa state of calamity pa rin ang Malabon, yung lungsod ng Malabon, ibig sabihin nga yan 30% ng Local Disaster Risk Reduction Management Fund o yun yung magiging Quick Response Fund na nag-a-amount nga yan sa 44 million pesos ang magagamit sa emergency at sa rehabilitation ng lungsod. Mean. Okay, maraming salamat, Faith Del Mundo. Bumuelta ang palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipunin daw ang baha saka i-deliver sa Malacanang para may mainom ang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Baha na naman. Paulit-ulit na lang. Puna ni Vice President Sara Duterte, palagi na lang walang proyekto para tugunan ang problema sa baha. Inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. Nang tanungin ang bise tungkol sa suggestion ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag itapon at ipunin ang tubig ulan, ito ang banat ni VP Sara. Opo, ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Buwelta naman dyan ang palasyo, may batas na batayan ang sinabi ng Pangulo. Kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Dagdag pa ng Malacanang, hindi alam ni VP Sara ang paghahanda ng gobyerno sa bagyo sa kadahilanang wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Ayon naman sa bise, nagpapatuloy sa pagtulong sa mga nasalanta ng masamang panahon ang kanyang opisina. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5.
Patay ng makuryente sa baha ang isang barangay health worker sa May Kawayan, Bulacan. Habang ang bayan ng Kalumpit at Balagtas, isinailalim na rin sa state of calamity. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Isa-isang bumababa sa malaking truck ang mga residenteng ito na galing sa isang subdivision sa Kalumpit, Bulacan. Tanging ang truck lang ang kayang maglikas o di kaya maghatid sundo sa mga residente matapos malubog sa bahang lugar dulot ang mga pag-ulang dala ng habagat. Kumusta po ba yung level ng tubig lang doon? Malalim po. Malalim. Hanggang dito po. Ang pamilya ni Ray Afran, kauuwi lang mula sa Australia pero baha naman ang sumalubong. Nasanay na po dito sa halos taon-taon po, ganito naman din eh. Sana kung masolusyonan tong baha, wala tayong magagawa, paulit-ulit na lang din. Bukod sa ulan, nakadagdag din sa mabilis sa pagtaas ng tubig ang pagpapakawala ng Ipo Dam. Sa barangay Pio Cruz Cosa naman, nagpasaklolo ng ilang residente. Mahigit 5 talampakan na kasi ang taas ng tubig dito. Kahit bumagsak yung malakas na ulan ngayon, pinilit pa rin lumusong ng mga rescuers dito sa isang binahang subdivision para makuha lamang yung ilang mga natrap na residente at nais magpalikas. Sa tala ng Kalumpit LGU, naapektuhan ng pagbaha ang lahat ng 29 na barangay nito. Dahilan kaya nauna na nagdeklara ng state of calamity ang bayan. So nakita ko po dati yung mga subdivision po dito, palayan yan taniman ng palay Ngayon po kasi puro subdivision na, yung mga structural na mga tinayo. At tulad ng ibang mall dito sa Malolos, kasi yung Kalumpit lumalabas dito yung tubig sa Malolos Yung mga drainage system, bali parang barado na lahat. Bukod sa Kalumpit, isinailalim na rin ang bayan ng Balagtas sa state of calamity. Kinakalampag ngayon ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang national government na tutukan ng mega dike project sa probinsya. Ayun gagawa ng feasibility dati by 1 year siguro, pero sana madaliin naman nila. Tumataas ang dagat, tumataas ang ilog, so kinakailangan natin ng solusyon dito. May isa na rin nasawi sa probinsya. Sa tala ng Bulacan PDRRMC, isang barangay health worker ang patay sa May Kawayan matapos makuryente sa binahang health center. Sa ibang bahagi naman ng Bulacan, makikita sa drone shot ng News 5 na lubog sa tubig ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Malolos. Dahan-dahan tuloy ang takbo ng mga motorista dahil sa gutter deep na baha. Pero pagmamalaki ng Malolos LGU, mas mababa na raw ang baha ngayon sa lungsod dahil sa ongoing nilang 4-phase flood control program na may kasamang floodgates at pumping station. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa Taytay Rizal dahil sa matinding baha. Problemado rin ang ilan dahil sa mga nabasang gamit pang eskwela. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Umaga pa lang nagsipaglikas na ang mga residente ng sitio Sapang Godi, bunsod ng tumataas na tubig baha sa kanilang lugar. Kanya-kanya sila ng buhat ng mga damit at ibang kagamitan na maaaring maisalba. Ang senior citizen nga na si Eufremio, aminadong taon-taon na raw nilang sakit sa ulo ang pagbaha. Hanggang dito ang tubig kagabi. Puno na po ng tubig. Wala na po malusot ang tubig. Mas mababa raw kasi ang kinalalagyan nila, kaya't lahat ng tubig na umaagos mula sa kalsada sa kanila ang bagsak. Si Jelay nga, tumawag na agad sa eskwelahan ng mga anak niya para ipaalam ang sitwasyon nila. Ang dami pong mga estudyante dito, mga nasasakupan namin na humihingi ng tulong na kung merong magdodonate na mga bags, school supply. Kasi yung karamihan po talaga sa mga bata dito, nabasa po talaga yung kanilang mga gamit sa school. Ayon sa Taytay LGU, wala namang naitalang casualty dulot ng pagbaha. Yun nga lang, apektado ang 5 barangay. Kabilang dyan ang San Juan, Dolores, San Isidro, Muzon, Santa Ana. Nasa 1,138 naman ang nailikas na pamilya. Katumbas yan ng higit 4,000 individual. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Umaaray na rin ang maraming magsasaka dahil sa mga nasira nilang pananim dulot ng magkasunod na bagyong Krising at Habagat. Posible pa raw lumala ang pinsala dahil may 2 pang bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Lanta at gutay-gutay na ang mga paninim na lettuce ni Gary sa La Trinidad, Benguet matapos malubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. 2 linggo pa lang nakatanim ang mga nasirang lettuce. Ngayon, magtatanim ulit siya ng panibago. Mga 1 meter yung tinaas ng tubig. Halos paparehas na siya sa kalsada Talagang wala na, sira na lang, magpalit na lang, tanim ulit.
Isa lang si Gary sa daang magsasaka na apektado ng bagyong Krising at Habagat. Pero ang ilang magsasaka, isinisisi ang pagbaha sa masikip na drainage system papunta sa Bolo Creek. Ang problema talaga sa strawberry farm yung Bolo Creek. Medyo napaluwang naman po siya. Ang problema ngayon, siguro yung mga tributaries natin talagang masikip na siya dahil sa development na nakikita natin. Hinikayat naman ng Provincial Agriculture Office ng Benguet ang mga magsasaka na magsumite ng ulat sa pinsalang nangyari. Patuloy pa rin ang inspection sa mga lugar na may landslide. At ngayong nariyan na ang bagyong Dante at Emong, lalo pang pinag-iingat ang mga nakatira sa La Trinidad, Benguet. Alam natin na dito sa atin talagang landslide prone yung lugar natin. Reportedly, napakadaming mga reported na soil erosion and landslide na nakita natin dito sa munisipyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, posibleng magdikit ang dalawang bagyong Dante at Emong at lalo pang mapalakas ang habagat. 835 kilometers ang layo ng bagyong Dante sa extreme northern Luzon. Mas malapit naman sa kalupaan. Sa kanluran ng Ilocos Norte ang bagyong Emong. Pareho yang may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at bugsong hanggang 80 kph. Binabantayan din ang low pressure area sa malayong silangan ng Bicol Region. Dahil sa bagyong Emong, nakataas ang wind signal number 1 sa halos buong Ilocos Region, Apayao, Abra at Benguet. Bukas, posibleng lumabas ng PAR ang bagyong Dante habang hinahatak ang bagyong Emong. Kaya posibleng maglandfall sa Ilocos Region ang bagyong Emong at humalo ito sa bagyong Dante. Pareho rin itong napalalakas ang habagat. Dahil dyan, may red rainfall warning o banta ng matindi at sunod-sunod na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Orange warning o malakas din ang ulan sa Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Metro Manila. Pumanaw sa edad na 76 ang Black Sabbath frontman na si Ozzy Osbourne. Kinumpirma yan ng kanyang asawang si Sharon Osbourne. Hindi binanggit ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Pero taong 2020, nang ianunsyo ni Ozzy na na-diagnose siya na may Parkinson's disease. Sa kanyang final concert nitong July 5, nag-perform si Ozzy nang nakaupo na lang. 1970s nang makilala siya sa heavy metal music scene. Kabilang sa nagpaabot ng pakikiramay sa legend ang rock band na Aerosmith. Broken-hearted daw sila. Nagbigay rin ng last goodbye ang musician na si Rod Stewart. Susunod, 4 na residenteng binaha na pistong nagdodroga sa evacuation center sa Taguig. PNP Chief Nicolas Torre III kumasa sa hamong makipagboxing kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Suntukan na raw sa Araneta. At collab song ng SB19 at ni Sara G na umaaligid may pasilip na face cards. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lagpas tao ang bahang na Merwisyo sa Las Piñas na ngayon nasa state of calamity na. Sa taas ng baha, basang-basa ang perang inipon ng isang residente. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bumubuhos ang malakas na ulan at halos lampas taon na ang baha. Pero enjoy na enjoy sa pagsiswimming ang ilang residente ng Phase 9, Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas. Natuloy din yung outing! Natuloy din! Ang ilan naman, inilikas sakay ng bangka. Pinagtulungan namang buhati ng motorsiklong yan. Nang bumaba ang tubig, naging abala sa paglilinis ang mga residente. Habang ang perang itinago ni Maria Fe na taga-barangay Pamplona 1, nabasa ng baha. Ang laki na naman nito ng perwisyo. Imbis na yung iipunin mo yung mga tubo, ay yung na-income mo dito para sa bayad sa OPA. Wala na.
na ng baha, nabasa. Paliwanag ng Las Piñas LGU, nakadagdag sa baha ang high tide, lalo't nasa mababang bahagi ang lungsod. Pero ang Las Piñas kasi, siya yung downstream. Pag malakas ang ulan, lahat na tubig from Cavite, Parañaque, dumadaan dito palabas ng Manila Bay. Nanatili naman ang halos 400 residente sa Zapote Elementary School na isa sa 18 evacuation sites sa Las Piñas. Binisita sila kanina ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa na namahagi ng relief goods, gamot at nagsagawa rin ng health consultation. Nanawagan naman ng DOH na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Kumasa ang PNP chief sa hamon ng sapakan nila ni Vice Mayor Baste Duterte. Sabi pa ng general, sa Araneta na sila magboxing ngayong linggo para sa charity. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapang ka lang naman, we have the position pero kusuntukan tayo. Arap ko makaya, bita. Sarap talaga awayin, totoo lang. May gigil ang pahayag na yan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban kay PNP Chief Nicolas Torre III. Sa isang vlog, naglabas ng hinanakit si Baste na anya'y pinupuntirya raw ang kanilang pamilya. Ang hamong suntukan, hindi natrasan ng general at nagsuggest pa ng venue. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up at gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Pero bukod sa palitan ng sapak, bakit hindi raw gawing sa pulsa kabutihan? Mungkahi ni Torre, charity boxing match. Marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds. 12 rounds sa sundukan para maganda at para medyo marami-rami ang ma-raise natin. At nang tanungin kung kailangan pa bang mag-practice. Charity boxing match, kung magkasakitan, konti lang yan. Unless, lakasan lang ng loob yan. Sa akin naman, pareho lang naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Para naman sa mga bashers na aangal sa kanyang pagpatol, may banat din ng general. Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay-per-view. Wala pang sagot si Baste kung game ba siya this Sunday. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Tila nagpasaring si US President Donald Trump sa nagdaang Duterte administration na maka-China raw. Sinabi yan ni Trump nang makaharap si Pangulong Bongbong Marcos sa White House. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nagharap si na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa White House. Parang may patama pa si Trump sa nakaraang administrasyon tungkol sa relasyon nito sa China. I know you had some problems with another president. And it was not your fault, it was the president's fault. And the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. When I got elected, everything changed and they came right back to us. Sa pag-uusap ni Marcos at Trump, napagkasundo ang mula 20% ay magiging 19% ang taripang ipapataw sa mga produktong gawang Pilipinas. Bilang kapalit, tatanggalan ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng Amerika gaya ng automobile. Now, 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Dahil walang buwis na ibabayad ang Amerika, madaragdagan naman daw ang importasyon sa soy products, wheat products at pharmaceuticals para mas bumaba ang presyo ng gamot sa bansa. Aminado si President Trump na hindi naging madali ang negosasyon. It's a very tough negotiator. So far we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. Agad namang tinabla ng kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos ang nangyaring kasunduan sa taripa. Paano raw nasabi ng Pangulo na panalo pa rin ang Pilipinas sa kasunduang ito? Para naman kay Senador Ping Lacson, hindi patas ang tariff agreement lalo't matagal na nating kaalyado ang Amerika. Insulto raw ito at dapat na tayong humanap ng ibang trade partners. Lugi daw tayo ayon kay Senador Mig Zubiri.
Kung 19% ang taripa sa ating produkto, hindi ito gaanong mapapansin sa Amerika. Habang kapag bumaha naman sa Pilipinas ng produktong galing Amerika, gaya ng karne at mais, kawawa ang ating mga lokal na magsasaka. Ngayong gabi, nakatakdang bumalik ang Pangulo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May pa-Jack reveal ulit ang Vibe. Welcome, Queen Nai. Makakasama ni Queen Nai ang mga nauna nang ipinakilalang Vibe Jack na sina Ryle Santiago, Ana Ramsey, Kitch Minemoto at Paolo Angeles. Tutok na sa Daily Top 10 OPM Hits kung saan ang mga fans ang boboto para manatili sa itaas ang kanilang mga idol. Abangan ang Vibe sa TV5 at Signal TV. For now, mapapanood din ang Batangueña star sa kanyang microdrama na Baker's Heart exclusive sa Signal Play app. Susunod, 4 na residente arestado matapos mahuling nagdodroga sa loob ng evacuation center sa Taguig. Thailand at Mexico binaharin, ilang motorista ang stranded. At ang face cards ng SB19 sa collab song nila ni Sara Geronimo na umaaligid. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang pong balita, pinayagan ng ICC ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin muna ang paglabas ng desisyon sa kanyang petisyon na pansamantalang paglaya. Ito ang napagkasunduan ng majority ng Pre-Trial Chamber 1 base sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court. Tanging si Judge Maria del Socorro Flores Liera lang ang hindi sumang-ayon. Dahil dyan, hihintayin pa ang magiging aksyon mula sa depensa o ang desisyon ng korte kung dapat na bang ituloy ang proseso sa hiling na interim release ni Duterte. Timbog ang 4 na lalaking nagdodroga sa loob ng evacuation center sa Taguig. Base sa investigasyon, 2 sa suspect ang evacuee habang ang 2 kasabwat ay niyaya lang nila. Nahuli silang nagsashabu sa isa sa mga tent ng evacuation center sa Barangay Hagonoy. Nakumpiska sa kanila ang 21,000 pesos na halaga ng droga at mga paraphernalia. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hinahanap pa rin ang 2 taong gulang na lalaking nahulog sa creek sa kasagsagan ng ulan sa Dinalupihan, Bataan. 2 araw nang hindi nakikita ang bata. Ayon sa kanyang ina, umalis lang siya saglit at iniwan sa kwarto ang bata. Posibleng lumabas daw ang anak at nahulog sa creek malapit sa kanilang bahay. Gabundok na basura ang bumara sa pumping station sa Tripa de Galina sa Pasay. Meron pang nakitang ref at sofa na dahilan ng paglala ng baha. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. 7 metrong taas na basura ang nakuha mula sa pumping station ng MMDA sa Estero de Tripa de Galina sa Pasay. Sintaas niyan ang 2 palapag na gusali. Hindi pa man natatapos sakutin yung gabundok na basura, pero heto, may nakita na namang palutang-lutang na mga basura sa estero katulad na lang ng maletang ito. Itong sirang sofa na ito at sari-saring mga plastik kasama na ang Christmas tree na ito. Ang ganyan tambak na mga basura, bumabara sa pumping station, kaya nasisira ang makinang nagbobomba ng tubig palabas ng Manila Bay. Kaya ang ending, naiipon ng tubig at mas lalong binabaha ang mga lugar. Merong isang instance na we have to stop yung pag-pump ng tubig dahil kailangan linisin kasi nag-iinit pag naaano ng basura. Pinagsama-samang basura raw ito na naiipon sa 2 araw mula sa 7 kilometrong esterong dumaraan sa Maynila, Makati, Parañaque at Pasay. Ang kakalinis namang Maligaya Creek sa Caloocan noong nakaraang buwan, eto na ngayon, may mga basura ulit at may lumulutang pang 2 refrigerator. Kaya hindi katakatakang lampas tao ang baha. Basura rin ang bumara sa drainage sa bahagi ng Commonwealth sa Quezon City na itinuturong dahilan ng pagbaha sa may batasan. Dati daw kasi itong inlet na to, malaking grading
3x3. So nasaran, hindi natin alam kung way before na na-construct tong MRT-7. So ibabalik natin. Giit ni MMDA Chairman Romando Artes, kailangan ng ayusin ang drainage master plan sa Metro Manila. Kung hindi, mas lalong titindi pa ang mga pagbaha. Yun nga lang, hindi pa rin ito madali. Ayon sa MMDA, umabot sa 77 tonelada o 27 truck ng basura ang nakolekta mula July 21 hanggang July 22. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Maging sa ibang bansa, naranasan din ang malalakas na ulan at matinding baha. Sa Thailand, halos walang tigil ang ulan na dala ng bagyong Wipa. Ang ilang residente walang nagawa kundi lumusong sa abot bewang na baha. Apektado rin pati ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Sa Mexico naman, may mga motoristang stranded sa baha. Sinagip sila ng mga pulis. Pinagtatanggal din ng mga nakabara sa mga drainage para mapabilis ang paghupa ng tubig. Abangan ang fur babies na stranded sa baha ni Rescue. At production ng All of Us Are Dead Season 2 nagsimula na. May mga bagong karakter. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Laban na laban ang pangmalakasang face card ng SB19 sa pasilip sa collab music nila with popstar royalty Sara Geronimo na umaaligid. May kanya-kanyang description yan, starting with Justin na The Fragile. The ride or die naman ng peg ni Josh with the matching killer smile pa. Worried naman ang atake ni Stella bilang the anxious host. Si Ken, pa-mysterious gaya ang atake bilang the master of the game. Si Pinunong Pablo at Sarah G na lang ang kulang. Save the date, Popstars in 18 dahil sa July 30 ang release ng Umaaligid. After more than 3 years, sa wakas ay nagsimula na ang filming ng Season 2 ng hit Korean zombie series na All of Us Are Dead. Parang eksena lang sa palabas ang kanilang video announcement na may kasama pang zombie. Present dyan ang mga dati ng bida, gaya ni na Park Solomon at Park Ji-hoo. May fresh faces din gaya ni na Lee Min-jae, Kim Si-eun, Yoon-ga at Ro Jae-won. Tampok din sa video ang kanilang script reading session. Abangan kung kailan ipapalabas ang Season 2 ng All of Us Are Dead. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Stay safe, mga kapatid. Uy, para naman sa ating pabaang pampag-good night, Jess, kayong maulan at matindi ang baha, walang fur babies ang dapat maiwan. Naman talaga dapat. Sa isang evacuation center, may sariling pwesto ang mga inilikas na aso. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ulo na lang ang nakalitaw. Nakababad sa baha ang katawan ng American Bully na yan sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Wait papakulang ka. Sinagip siya ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, una nang inilikas ang kanyang fur parents at isa pang American Bully. Pabalik na sana sila nang biglang tumaas ulit ang tubig kaya inabot ang kulungan ng aso. Gusto sana ng mga kapitbahay na tumulong pero natatakot sila sa aso. Naibalik na siya sa kanyang fur parents. Sa Barangay Silangan sa Quezon City naman, naglaan ang pwesto sa ground floor ng evacuation center para sa mga fur babies. Naniniwala kasi ang QC Vet Services na hindi dapat iniiwan ang mga alaga na nagsisilbing emotional support ng mga evacuee. Ginagamot din ang mga may sakit na hayop.
Nagbabalita mula sa Frontline. Laila Pangilinan, News 5. Kawawa rin talaga yung mga naiiwan na pets, no? Totoo. Kailangan din, and especially for us Filipinos, madalas iniisip na natin, part sila ng pamilya. Oo, correct. So dapat pag ganito rin, ilikas din natin hanggat kaya, hanggat maaari. Pero alam mo, syempre, iba talaga pag yung biglang bugso ng tubig. Oo, minsan hindi mo rin mapapaisip kung ano nang gagawin mo. Ano na lang, syempre, family, anak mo muna mga ganyan. Buti na lang may mga rescuers tayo na nandyan, di ba? At saludo tayo sa mga rescuers. Salamat po. At saludo tayo sa ginawa dun sa QC na merong specific spot for Yes. pets. Yan. Salamat po. Okay, at yan po ang 45 minuto ng paghihimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Bok Edlingao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.